Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ni Senator Amy Marcos. Amy has left the group. Ito, sabi niya, bakit? Ano ba ang laman ng group chat? Ito muna, basahin ko muna yung palitan nila ng patutsada ni Senator Lacson. Unang sabi ni Senator Amy, nalilito kami sa Senado at ang balita di na raw magpapahiring ang Blue Ribbon kundi maglalabas na si Senator Lacson ng partial report, baka may pinag-usapan sa majority caucus. Delikado naman ito, wala na daw hearing. Totoo ba ito? Ang sagot naman ni Senator Lacson, mag-attend sana siya sa Blue Ribbon Committee hearing para hindi siya malito at makinig siya sa session hall para hindi siya naguguluhan. Also, magbasa siya ng mga announcements sa All Senators chat group para updated siya. Kaya ito, Amy left the group kasi ayaw niya nang makisama sa All Senators chat group. Bakit? Ano bang laman ng group chat, ng session, ng hearing? Hindi ba panggigipit lang sa kapwa senador? Samantalang sa Kongreso ay si Saldico lamang. Ito kasi, kung nabantayan nyo, mula nung umupo si Lacson as chairman ng Blue Ribbon, and of course with Soto as Senate President, nag-iba naman ang takbo ng Blue Ribbon Committee hearing. Ang kinakasuhan na, mga senador na. And of course, Saldico kunuhay. Di ba? Pinapasampahan na, may case build-up na si, inuna na nila si Saldico. Kailang, ang amo, wala pa. Yung amo ni Saldico. Tapos, sinama na si Senator Jingo Estrada, Senator Villanueva, Senator Chis Escudero. Ito yung top 3 leadership ng nakaraang administrasyon ng Senado. Senate President, Senate Pro Tempore, Majority Floor Leader, pinapakasuhan na. Ito yung sinasabi ni Senator Amy na kapwa senador, ginigipit ninyo. Sa Kongreso, Saldico lang. Wala nang iba. Noon, kapag may sakuna o dilobyo, lahat ng senador, sa tulong ng pamumuno nito ay nagkukumahog, manawagan ng pakikiisa, nagpapaikot ng ambagan. Ngayon, ito ang inaatupag, siraan, na mas malala pa sa lindol. Grabe. Lindol sa Visayas. Kasi, grabing siraan ng mga senador ngayon. Dalawang senador na sa majority block ang nagreklamo. Una, si Senator GB Ejercito. Nagsama, in-interview siya ni Katunying. Inamin niya, naglabas sila ng sama ng loob. Kasi nga, yung pahayag ni Senator Lacson na almost all senators nag-insert. May budget insertion sa 2025 national budget, umaabot ng 100 billion. Nakakasama yon sa kapwa niya senador dahil hindi pala lahat ng budget insertion masasama. Mayroong magagandang budget insertion. Nakakatulong sa nangangailangan. Ang masamang budget insertion, yung flood control. So, umalma ang kapwa niya senador. Si Senator Ejercito, sabi niya, muntik na akong umalis sa majority block. Dahil huwag niyong sirain ang buong institusyon. Sabi niya, sinusunog niyo ang Senado dahil sa inyong mga payag. Sinong nagpayag? Di si Senator Lacson. Si Senator Miguel Zubiri, sabi niya, hindi na ako maligaya sa Senate leadership ngayon. Nagkakagulo na, nagbibingi-bingihan, bulag, pipi, at bingi ang Senado ngayon. At willing ako suportahan kung sino man ang sunod na Senate kandidato ng Senate President. Nako.
ano na bang nangyayari sa Senado ngayon. So, ayan. May patutunguhan ba? Dapat sagutin yung dito ako nababahala yung totoo ba na wala nang hearing ng Blue Ribbon? Kasi nag-announce pa naman si Senator Lacson na nakakatuwa na iimbitahan na nila sa susunod na hearing, kung meron, iimbitahan na nila si Saldico. Pati na rin si Martin Romualdez. O, di ba? Ang gandang development yun. Ang tanong, kailan ang next hearing? Maraming nagtatanong Walang maisabi kung kailan ang next hearing. Bakit ganun? Si Marcoleta nung siya pang chairman, alam mo kung kailan yung next hearing Dito kay Senator Lacson, biglang malabo. Sinasabi ko pa naman na okay ako kay Lacson na talagang anti-corruption na crusader siya. Yung first 18 years niya sa Senado, namomonitor ko, ayaw niya talaga ng mga pork barrel. Binubusisi niyang budget. Kaya nung naging chairman siya ng Blue Ribbon Committee, kalmanti lang ako dahil total, lumalaban yan sa corruption Nag-i-expose siya, di ba? 2 beses siyang nag-privilege speech sa Senado. O ngayon, na matutumbok na yung utak kung sino yung ni Saldico, bakit parang pigil? Bakit yung testimony ni Orly Gutesa na parang alanganin pa siya? Bakit pinapaimbestigahan niya ang background ni Gutesa? So, ang daming tanong. May 3 retired general na i-blast ko na kanina. Una, si General Carlos Garcia, tinatanong niya na bakit parang naiba na ang takbo ng committee hearing sa Blue Ribbon? May matatamaan ba sa taas? Yan ang tanong ni General Kita sa kanyang Facebook post. Yung isang general naman na hindi ko babanggitin ang pangalan dahil private message lang niya sa akin. Sabi niya, wala na akong tiwala kay Ping Lacson. Sabi niya. Ito, ang matindi. Isang lawyer general na mga retired dito binanatan niya si Lacson. Kung may mambabatas na dapat. Grabe, galit na galit si General Garcia. So, matirang matibay. Sino kaya ang tatagal dito sa labanan ng mga senador? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong ko sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ug karon mo ni ang matagaan og yero. Salamat kayo sa paghatag sa sin. So muna ni ang atop nga na gyud kung muulan, so maulan na gid siya. So buslot na gid ang ilang yero. So mag-atop na siya karon kay natagaan siya gyero. Nagyud og atop og napalihan na ang ilang yero. Tama na og atop. So nindot gid kayo kay napalihan na ang gatuluan. So karonte unsa imong masulti nga natagaan kag yero og human nagyud og atop ang imong balay nga. Daghang salamat una-una sa tanan sa Ginoo ug sa nagtan-aw sa video.
og labi na sa nag-sponsor. Kay kani akong balay 5 years na aya pag ni napulian og yero. So na kay anak te. Naa So pila ka buki mong anak? isa unya bros pag ko karon. So si ate isa yang anak, so nanay ikaduha, so aya pag napulian ang yang yero nga gaduluan na. So karon ate wala na gyud, di na gyud ka tuluan.